Ang mahalaga ngayon is, alam na ng taong bayan na merong malakihang kalokohan na nangyari sa ating gobyerno. At sino ang may pananagutan? Ayon sa ating konstitusyon, ang executive power ay nasa isang tao lamang, si President. Kapag ang pinamumunuan mong bansa ay wala ng spirit, baka kailangan na nating magbago at maghanap ng bagong leader. I think na response na gawin ni BBM is para ma-preserve yung dignidad niya at dignidad ng family niya at dignidad ng aming mga ka-Ilocano. You vacate the position honorably, sir. Ngayon, kung gustong maging heroic ni Sara ngayon at ma-please niya lahat ng Pilipino na may ayaw sa kanya, edi mag-call siya ng snap election. But that's not constitutional. Mag-declare muna siya ng revolutionary government. And there you go. Ayan po mga kaibigan, nagsalita na po si Attorney Respicio patungkol po ito sa pasabog ni Amy Marcos nung nakarang araw po sa Iglesia ni Cristo Rally or Peace Rally po mga kaibigan. At syempre guys, meron din po siyang pahayag dito si Attorney Respicio na na-interview po siya ni Attorney Trixie Cruz sa billionairenews.com mga kaibigan. Nako, matindi po itong pahayag ni Attorney Respicio guys. Ako agree po talaga ako sa kanya no? Na ang sinasabi po ni Attorney Respicio mga kaibigan, kaya po sabi nga ni Attorney Trixie Cruz, tinanong siya bakit daw hindi lumalabas yung mga tao pag may rally. Kasi nga masyado kasi totoo yun masyado po nakafocus sa kanilang mga affiliation. Katulad po ng mga Pinklawan, mga Dilawan, mga loyalista, mga makaliwa. Ayaw nila kay BP Sara. Sabi nga ni Attorney Respicio, ayaw nyo kay BP Sara, siya naman ang Vice President. Kahit anong mangyari, kahit bumaliktad pa ang mundo, kahit gumuho pa ang mundo, ganun po ang nakasulat sa konstitusyon. Succession kasi tayo. Pag nawala ang si Bangag, pag natigok si Bangag, nakaantabayan na lang po ang Vice Presidente. Naka-waiting lang po siya guys, no? Anytime. Andyan lang siya sa pwesto. Kasi nga, spare tire lang po ang Vice Presidente. Tapos sasabihin nyo, ayaw nyo sa kanya. Di baling magkaroon kayo ng Pangulo na Bangag, basta wag lang maupo si BP Sara bilang Presidente? Mali yun. Di ba? Kailangan nating tanggapin ang katotohanan dahil binoto natin sila. Tayo ang nagluklok sa kanila dyan sa pwesto na yan. Di ba, mga kaibigan, tama ba guys? Tama din itong si Attorney Respicio. Di ba? Marami pong mga Pilipinong hindi po nag-iisip at mga duwag. Ayaw nilang lumaban mga kaibigan dahil siguro nga masyado silang na-corner sa kanilang mga affiliation, sa kanilang mga paniniwala. Katulad ng mga makaliwa na yan na nakipagsanib puwersa na po sa mga loyalista at ito namang mga Pinklawan, mga Dilawan na ganun din, nakikipagsanib puwersa na rin sila. Kaya po mga kaibigan, hindi po nagkakasundo. Rally dito, rally doon, hiwalay po ang rally mga kaibigan. Ibis na magkaisa na lang, lahat isang bultuhan para mapababa na po yung bangag na yan, hindi po nangyayari dahil ayaw nga nila makiisa. Kasi po iba ang kanilang mindset, iba ang kanilang panawagan mga kaibigan. Kaya nga ang sabi po ni Attorney Respicio, sige, kung talagang ayaw nyo, di ba sinabi po natin ito kanina guys, napag-usapan po natin ito. Tama po tayo guys, ito po, sumagot na po si Attorney Respicio. Ang tanging solusyon ay BP Sara should call for a revolution and then snap election. Ayun sabi ko sa inyo guys revolution na lang po, RevGov na lang po ang tanging paraan. Tapos snap election. Kasi nga wala na po talaga tayong magawa mga kaibigan. Ayaw naman nilang sumunod. Ayaw nilang sundin ang nakasulat sa ating batas. Kasi gusto nila bend the law. Ayan na. Sinagot na po tayo ni Attorney Respicio. RevGov plus snap election. Sapol, yari, tapos na po ang laban mga kaibigan. Yun na lang po talagang tanging paraan. Dahil hindi na po talaga nagkakasundo. Ayaw nilang sumunod. Sige, pues, ito na. RevGov na tayo. Yes! RevGov na! Wala ba kayong mga kamay? Ano guys, okay na ba yun? RevGov plus snap election? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sige, survey na naman po tayo, no? Survey na naman po tayo mga kaibigan. Anong gusto nyo? RevGov plus snap election? Kung gusto nyo guys,
Kung sang-ayon po kayo sa RevGov mga kaibigan, press 1 po. Pero kung ayaw nyo sa RevGov, ay mag-press 2 po kayo. Okay? Ulitin ko ha. Ang press 1 po mga kaibigan, kung sang-ayon po kayo na manawagan na po ng RevGov at snap election si Vice President Sara Duterte para matapos na po itong kaguluhan na ito mga kaibigan. Paki-press 1 po kung talagang gusto nyo ng RevGov plus snap election. Ayan na! Bukas na po ang ating survey mga kaibigan. Pindot-pindot na po kayo guys para makita po natin ang inyong mga saloobin, ang inyong mga reaction po sa ating update ngayong gabi dahil nakakagulat at nakakapanindig balahibo po talaga mga kaibigan dahil po sa mga lumalabas ngayon na mga updates at pinapakalat sa social media. Ayan. Kasi guys, mga kaibigan, kung ayaw talaga nila sumunod sa konstitusyon, wala na po talaga tayong choice eh. Di ba? Wala na po tayong choice mga kaibigan. Kung hindi, kailangan na po, sabi nga ni Attorney Respicio guys, na kailangan na po umaksyon si VP Sara, si Vice President Sara Duterte po. Kung gusto talaga niya maging yung parang matapos na po ito mga kaibigan, matapos na po itong kaguluhan natin sa bayan natin, dahil ang dami pong mga politiko ngayon na bayaran, no? Ito hindi po ito hindi po ito marites. Marami na pong mga politiko na dinadaan na po sa pera, mga bayaran mga kaibigan. So hindi na po tayo makakagalaw ng tama dahil halos karamihan sa kanila most likely po ay tumatanggap na po mga kaibigan ng mga bilyon-bilyon na galing po kay Bangag. Kaya checkmate na po guys. Kaya ang pinakamaganda ay mag-declare na po si Vice President Sara Duterte ng revolusyon at of course plus snap election para po maging legal guys. Para masasang-ayon po ito sa konstitusyon mga kaibigan. Kasi kung hindi po tayo mananawagan ng ganito mga kaibigan, paano po tayo guys? Palagi na lang po tayong ganito. Andyan yung mga kaliwa, andyan yung mga dilawan, mga pinklawan na ayaw nila kay VP Sara. Ewan ko ba kung nag-aaral ba sila? Ewan ko ba kung anong eskwelahan sila galing? Bakit hindi nila maintindihan na tayo po ay succession under po ng konstitusyon natin? Nagbabasa ba sila or baka siguro nagbibingihan lang or baka siguro ayaw talaga nila kay VP Sara? Kaya gusto nilang baliin ang konstitusyon natin. O sige, kung gusto nyong baliin ang konstitusyon po ng Pilipinas, sige, mag-RevGov na lang tayo. O, di tapos, di ba? At least mga kaibigan, sumunod po tayo sa konstitusyon. O, para matapos na itong lahat. Kasi wala namang gustong sumunod eh. Diba? Para magkaalaman po mga kaibigan kung sino talagang gusto ng tao. Diba? Kasi ang snap election mga kaibigan, mabilis lang yan eh. Hindi naman matagal yan. Diba na-experience na natin yan during 86 eh, diba? Sa panahon po ni Cory, tsaka nitong si Senior, na kumbaga dumaan na tayo dyan. So, meron na po tayong experience dyan mga kaibigan, kaya madali lang po para sa atin ito. Para po mga kaibigan, mabigyan po talaga ng linaw at matuldukan na po itong malaganap na korupsyon sa bayan natin. Kasi ang sabi nga nila guys, wala na eh, infested na eh. Kumbaga, lahat po mga karamihan po sa mga politiko guys, wala na, parang lahat na po yata guys, I mean, meron pa namang natitira dyan ng mga mababait, no? Pero karamihan po mga kaibigan, wala na eh. Nasusuhulan na po sila guys eh. At marami na pong yumaman sa kanila for all these years. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw. So, ito po, pakinggan po natin sa Attorney Respicio mga kaibigan sa kanyang paniwanag dyan para lalo po natin maintindihan, okay? Ito po, i-play lang po natin mga kaibigan. Pero sa ating mga suki dyan, mag-comment lang po kayo dyan. Mamaya po, babasahin po natin yan. Basahin po natin lahat ng mga comment nyo at mga tanong nyo. Kaya mag-comment lang po kayo para makita natin, okay? Mamaya po guys kasi po umpisahan na kagad natin kasi medyo mahaba-haba na naman po yung topic natin ngayong gabi. Kaya kailangan po natin itong seryosohin, no? Kailangan po natin itong tutukan guys dahil RevGov na po ang pinag-uusapan dito. Okay, sa mga hindi pa nag-likes dyan mag-likes and subscribe po kayo kasi yan lang po ang kaligayahan namin guys. Yan lang po ang hinihingi namin sa inyo na mag-likes and subscribe po kayo para naman masaya kami. Okay, maraming salamat. Pindot-pindot na. Ito na po mga kaibigan si Attorney Respicio.
How are we going to do those changes? For example, sige, the rally is a pressure point, di ba? So, mas malaking pressure point kung mas maraming dumadating. So, sa tingin mo, bakit hindi marami ang dumadating? Kasi marami pang mga duwag sa Pilipinas eh. Kasi masyado kayong naniniwala sa affiliation ninyo. Maraming What do you pumipigil. mean? Halimbawa, ayaw nila si Sara na umupo. Hello, wag na tayong mag-deny-deny pa, alright? Kasi kapag paalisin mo si BBM dyan, si Sara ang papalit. Yun ang sabi ng batas. Ngayon, kung gustong maging heroic ni Sara ngayon at ma-please niya lahat ng Pilipino na may ayaw sa kanya, edi mag-call siya ng snap election. But that's not constitutional. Mag-declare muna siya ng revolutionary government. And there you go. Si Attorney Respicio po, na talagang kailangan na po talaga guys RevGov plus snap election. Kasi kailangan mo na mag-declare, no, para maintindihan po ng lahat ha. Para po ano kasi to guys nasa batas kasi to Kailangan mag-declare mo na ng RevGov para makapag-snap election. Ganun po 'yun mga kaibigan. Ganun po ang nangyari sa atin noong 86. 'Di ba? Kaya po naging dalawa yung presidente natin Naalala nyo? Yung mga lumang tao diyan, katulad ko, yung mga kaedad ko. 'Di ba? Naging dalawa yung presidente natin. 'Di ba? Si Cory nanumpa sa EDSA. Si Senior naman nanumpa sa Malacanang. Dalawa ang naging presidente natin noon. 'Di ba? Kasi po nanalo si Cory, nanalo din daw si nanalo din daw si Marcos. Dalawa ang presidente. Kaso lang, wala na. Tinanggal na po si Bangag. Pinalayas na po siya guys. At na-exile na po sila sa Hawaii. Yun po yung nangyari doon. So, yan na talaga ang pinaka-solusyon po. Wala na talagang iba guys. Ako, sinabi ko na nga sa inyo nung isang araw, diba? Tsaka kanina po, na kailangan na talaga natin mag-RevGov. Dahil kung hindi po sila naniniwala sa batas at mahilig po sila mag-bendalo, ito na po talaga ang solusyon natin. Kasi pag hindi pa natin ito gagawin mga kaibigan, ano pa po ang ibang solusyon na pwede nating i-apply na itong mga makaliwa, mga pinklawan, mga dilawan, na mga walang kwenta ay ayaw naman nila kay BP Sara? Adele, mga lumang tao. Present. Mga lumang tao luma talaga. So mga kaibigan, bakit ayaw nila kay BP Sara? Nasa konstitusyon yan. Mga ayaw ko nga kung nag-aral ba itong mga to, mga abogado naman sana sila. Ako hindi naman tayo abogado. Professional po ako guys, pero hindi po ako abogado, no? Hindi rin po tayo mga political analyst na katulad nila. Pero naintindihan po natin guys, dahil si BP Sara po, ibinoto yan ng 30 million. Di ba? So, syempre guys, may mandato. Kung may mandato ang presidente, may mandato din ang vice-presidente. Pareho lang sila Ngayon mga kaibigan, sa panahon natin ngayon na wala na po tayong choice. Nawala na po talaga lahat. Karamihan po, most likely, nawala na po ng pag-asa. Nawala na rin po tiwala dito kay Bangag dahil sa mga pasabog. Lalo na po itong si Amy Marcos. Grabe ang pasabog. Nagpasabog din ito si Saldico. So, kaliwat kanan po ang mga revelasyon. So ano po ang pinaka-chance na lang po natin na tayo po ay makalabas dito sa, sabi nga nila, turmoil ng bansa natin. Paano po tayo dito makalabas guys? Ito na po yung sinasabi ni Attorney Respicio. Dahil may lumabas po sa balita mga kaibigan kanina guys. Ewan ko kung sino po nag-iisip nito. Hindi ko po alam guys kung paano po nila ito naisip. Ano pong pumasok sa kanilang kukote na ang gusto nilang ipalit mga kaibigan pag nagkaroon daw ng military takeover. Ito po, ipakita ko sa inyo guys. Alam ko magugulat kayo dito. Ayan yan daw ang ipapalit nila mga kaibigan bilang presidente. Sus Maria Josep, ano nang nangyari sa mundo ng ano nang nangyari sa mundo ng politika mga kaibigan? Ayan yan daw ang ipapalit nila mga kaibigan pag nag-step down daw itong si Bangag. At magkakaroon daw tayo ng military takeover o yung tinatawag nilang military back, no? Or yung reset. Kung magkakaroon daw tayo ng reset mga kaibigan, parang i-reset daw lahat ng natin, yung constitution natin. At ang gusto daw nilang paupuin
bilang presidente po, no, or bilang interim, ang sabi nga nila interim, no, interim na president, no, ito daw si Ramon ang planong gawing presidente, mga kaibigan. Pumalag, ito po, ang pumalag guys si Pulong. Pumalag si Pulong Duterte, si Congressman Pulong Duterte, sa umano'y planong military box reset na maglalagay kay Ramon Ang bilang caretaker president. Tinawag niya itong unconstitutional at oligarch takeover. Kasi po, oligarko yan eh. Si Ramon Ang po, mga kaibigan, katumbas lang din ng ABS-CBN yan, mga oligarko yan. Parang sila Lusyutan yan, mga oligarchs. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero ang pagkakalam ko talaga, mga kaibigan, ito pong si Ramon Ang, pasintabi na po, mukhang isa po ito sa mga Marcos Cronies. Kung hindi ako nagkakamali, baka mamaya mali ako. Correct me lang po if I'm wrong. Pero katulad po yan ng mga oligarko na katulad nila Lusyutan at kung ano-ano pang mga oligarko po sa Pilipinas. Ngayon, kung siya pong papaupuin natin dito guys, hindi po tama yan. Sabi nga ni Pulong Duterte, unconstitutional yan. Ito, basahin natin. Nagbabala si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte laban sa umano'y military box reset na naglalayong magluklok kay San Miguel Corporation President Ramon Ang bilang caretaker president, isang ideyang tinawag niyang alarming and outright unconstitutional. Ang recent Politico report na si Ramon Ang ay caretaker president daw sa isang military box reset ay nakakabahala at tahasang labag sa konstitusyon. Pahayag ni Pulong Duterte, the recent Politico report claiming that Ramon Ang is being eyed as caretaker president in a supposed military-backed reset is nothing short of alarming and outright unconstitutional. Ayon sa kongresista, kung totoo ang report, malinaw na pagtangkang manipulasyon ng mga malalaking negosyante ang direksyon ng pamahalaan. So mga kaibigan, ayon po dito sa update guys, or sa source, ang nag-iisip daw nito mga kaibigan ay mga malalaking negosyante. Yun daw ang gusto nilang mangyari, na iupo daw itong si Ramon Ang habang nagre-reset po ang ating Philippine Constitution or ang bansang Pilipinas under military. So under military po mga kaibigan, sabi niya kung totoo ito, nakikita natin ang pag-atake ng makapangyarihang negosyante para impluwensyahan, kontrolin at posibleng direkta ang pinakamataas na antas ng gobyerno. If true, then we are witnessing a full-blown attempt by powerful businessmen to influence, manipulate, and possibly direct the highest levels of government. Tinawag pa niya itong corporate capture of the state at hindi demokratikong proseso. Hindi po ito demokratikong proseso po. Tama po si Pulong Duterte mga kaibigan. Ang tawag dito guys, corporate capture of the state. Parang hino-hostage po mga kaibigan ang ating estado. Delikado po ito guys. Kaya nga nagbabala si Pulong na hindi po pwedeng mangyari ito mga kaibigan. Dahil sigurado ako guys, magkakagulo po tayo niyan. Sigurado ako niyan. Ibinunyag din ni Pulong na nakatanggap siya ng impormasyon na sa isang kilalang negosyante ang personal ng mga pressure ay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para magbitiw at inakusahan ding pinopondohan ang grupo ni AFP Chief Romeo Bronner. Nako, grabe na po ito guys. Ulitin ko galing po ito kay Congressman Pulong Duterte. Ayan At inaakusahan ding pinopondohan ang grupo ni AFP Chief Romeo Bronner. Nako, pinopondohan nga mga kaibigan. Pinopondohan daw guys. The oligarchs are back and they're not even trying to hide it. Giit ng kongresista, hindi negosyo ang Pilipinas na pwedeng i-reset kapag ayaw na nila sa takbo ng pamahalaan. Ipinaalaala niya na malinaw sa 87 Constitution, kung matanggal ang Pangulo, ang Vice Presidente ang dapat pumalit, hindi isang negosyante. Tama? Tama mga kaibigan? Di ba? Ang sabi ng Constitution, 87 Constitution, pag natanggal ang Pangulo,
ang Vice Presidente ang papalit. Hindi kung sinong kisuhodang, kung sino ka ba o anak ka ba ni Poncio Pilato o isa kang negosyanteng wala kaming pakialam sa'yo kung negosyante ka ba, kung sino ka ba. Hindi ka po parte ng proseso ng eleksyon. Hindi ka dumaan sa eleksyon. Walang bumoto sa'yo, kaya wala kang mandato. Ang may mandato po ang Vice Presidente. Tandaan nyo guys Tandaan nyo po ito guys. Kung may mandato ang Presidente, may mandato din ang Vice Presidente. Kahit sabihin natin guys na siya po isang flower base lang, isang dekorasyon, spare tire. Pero tingnan nyo naman, we have a working Vice President. Di ba? Kita nyo naman, di ba? Mga programa po ng Vice Presidente. Hindi naman siya pabaya. Pag may mga lindol, may bagyo, kung ano-ano pa mga sakuna, andyan naman ang OBP. Ang bilis ng kanyang respond. Akala nga nila ang OBP ang presidente. Sa totoo lang hindi po ito biro guys. Hindi po ito biro. Akala nila ang OBP ang president. Kasi ang bilis ng aksyon Diba? Sobrang bilis po ng aksyon niya mga kaibigan. At ang dami na po niyang natulungan. Milyon-milyon na po ng mga Pilipino natin na mga manggagawa na nagtitipid po ng pamasahe guys. Pero dahil po sa kanyang libreng sakay, ang dami pong natulungan ni VP Sara mga kaibigan. Milyon. Nagpapasalamat po sila personal sa OBP dahil kung wala po si Vice President Duterte sa kanyang libreng sakay ay siguro naghihirap na po sila ngayon dahil yung pamasahe nila guys na almost 100 pesos ay natitipid po nila. Imbis na pamasahe, binibili na lang po nila ng ulam at mga pagkain o minsan pa naiipon po nila mga kaibigan para sa kanilang mga chikiting. Ngayon, sabihin nyo sa akin, kung tama ba yung konstitusyon ng Pilipinas na dapat po ang papalit ang Vice Presidente na succession po tayo. Ngayon, kung ipapalit nyo itong negosyante na to, wala naman akong masamang tinapay sa kanya. Wala po akong masamang tinapay kay Mr. Ramon Ang. Kasi po, malaki din po ang itulong niya sa Pilipinas. During the time of PRRD regime, no? Marami pong naitulong si Ramon Ang sa atin. Pero, pagdating po sa politiko guys, or sa political process, hindi na po tama ito mga kaibigan. Paglapastangan po ito sa Philippine Constitution. We cannot allow the erosion of our institution, the institution of our Constitution, at even sa atin pong governance mga kaibigan. Huwag po tayong pumaya guys. Ang sabi dito mga kaibigan, The Philippine is not for sale. The presidency is not a corporate seat. Sabi po ni Pulong, ulitin ko ang sabi po ni Pulong Duterte mga kaibigan, the Philippine is not for sale. The presidency is not a corporate seat. Hindi kami natatakot, hindi kami susuko, at hindi namin hahayaang maging laruan ang bansa natin. Hinimok rin niya ang uniform personnel na protektahan ang konstitusyon at huwag magpapasilaw sa panandaliang yaman. Alam niyo na ibig sabihin nun. Huwag magpasilaw sa panandaliang yaman. Dahil po mga kaibigan, ito pong sinasabi nilang si Bronner guys, ay nako, tumatanggap pala. Nako, sabi nila ha. Sabi nila ha. Ha? Sabi po nila mga kaibigan hindi po ako nagsabi niyan so kaya pala kahit anong sinasabi po ni Amy Marcos mga kaibigan at sinasabi po ni dating Congressman Zaldico, nilaglag na nga itong si Bangag, wala pa rin silang kibo. Now I know